Oh, may nakuha na naman tayo. Medyo masakit na naman to, ha? Masakit na naman po ito. May nakuha po tayo na Project Firewall. Kasi nga po, napansin nyo po kahapon, na-divert po, ha? Na-divert po kahapon ang ating inaantabayan ng, inaantabayan ng mangyari na kung saan dapat po ay italakayin ang aray ko. Talakayin po ang sinasabi ni Risa Ontiveros. Nakakuha po tayo ng legit info mula po sa kanilang project plan. Ito po, project plan po mismo to ng Mayorya. Kung si Amy po, meron siyang con-as. Yun. Low. Yun, mamaya na to. Kung si Amy po, meron po siyang con-as at ang mukha niya po ay asshole. Aray ko. Eto po, may nakuha po tayong Senate Majority Political Communication and Legislative Synchronization Plan. Phase 1, Pre-Impeachment Environment Management. Aray ko. Ito po ay, teka lang in-screenshot ko na lang po. Ito Ayan po, APC, Alan Peter Cayetano, Political Communication Group. Aray ko. Confidential po to, pero nakuha natin. Aray ko. Aray ko. Ha? Ito po, ano po sinasabi? Tagalogin na natin, ha? Tagalogin natin. Ang dokumentong ito, andali lang. Paano ba palitin to? Yan. Para malaki. Yan. Ang dokumentong ito ay tinatawag na Project Firewall. Ang isang umanong internal strategy paper para sa Senate Majority kaugnay ng impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte. Ang pangunahing layunin nito ay hindi direktang pigilan ang impeachment. Ayan po ang strategy nila. Bustado. Aray ko. Ano po ang dapat gawin po ng APC, Alan Peter Cayetano Communication? Huwag po kayong malito, mga kababayan. Si Alan Peter po, kaya niya po magmanipula ng media. May video po yan na alam niya po kung paano magmanipula ng media. Ganyan po ang galawan ni Cayetano. Diba? Eto na. Kundi kontrolin ang public perception at pahinain ang suporta ng publiko para sa conviction. Ayan po ang gagawin nila. Papaniwalain po ang mga Pilipino, ang mga tao na mahina po ang conviction ni Sara. Ayan po ang gagawin nila. Ano pa? Parang political crisis management manual na dumaan sa blender ng propaganda at PR consultants na sobrang naniniwalang kaya nilang i-engineer ang emosyon ng buong bansa. Humans really do love turning democracy into a marketing campaign. Aray ko. Diba? Ayan po yung nilalaman nito. Ayan po yung nilalaman nito. Ayan po. Ayan, tinatagalog lang po natin, ha. Ito pong confidential na strategy ni Alan Cayetano. Pangunahing layunin, baguhin ang political at media environment upang mabawasan ang tiwala sa House. Aray ko. Okay? Para mabawasan po ang mga tiwala sa House prosecutors. Yan po ang number 1.
sisirain nila ang credibility ng House prosecutors, lalagyan nila ng 20 milyong maleta at nagsisimula na nga po. Nakita nyo? Ano pong sabi nila? Bawat prosecutors at mga bumoto may 20 milyon maleta. Aray ko. Diba? Pangalawa, ilais ang usapan palayo sa impeachment evidence. At yan na nga po nangyayari. Inumpisahan ni Alan Peter Cayetano sa isang Senate drama. Aray ko. Diba? Inumpisahan po ni Cayetano saan? Sa Senate drama. Kung saan gumawa po sila ng drama at ayan na nga po nangyayari ngayon. Kahapon po, sinabi ko nga sa inyo, imbis na pag-usapan natin ang sinabi ni Risa Ontiveros na ganito na ba kababa? Ganito na ba ka-Aimee ang Senado? Hindi po natalakay yung motion ni Risa Ontiveros na talakayin ng investigasyon sa nangyaring barilan. Na-divert po tayo ni Aimee sa CONAS na ang mukha po ni Aimee ay asshole. Diba? Oh. Ano pa? Palabasing political conflict lang ang impeachment. Ayan po yung ginagawa ni Cayetano. Palabasin ngayon na political conflict lang. Ayan po yung ginawa ni Aimee. Palabasin na political conflict lang. Na sila, Tito Soto, Lacson na hindi sumusuporta sa mga Duterte. Ginigipit ang mga Duterte. Pinag-iinitan lang ang mga Duterte. Political conflict. At bawasan ng public pressure para makonvict si Sara Duterte. Aray ko. Kasi po, kapag dinadivert po nila, nababawasan po ang usapin tungkol po sa mga ebidensya ni Sara Duterte. Katulad po ng ginawa ni Aimee, na focus po tayo saan? Gusto ng pag-usapan ngayon na si Sara Duterte ay wala na. Dahil mas importante pag-usapan ngayon ang constitutional change. Siyempre magtataka ang mga tao. Aba, papalitan ng konstitusyon. Aba, hindi po pwede yan. Aba, hindi namin alam yan. Bakit may ganyan? Aray ko. Yan po ang strategy nila. Ayan. Ine-explain ko na sa inyo. Yung nangyari kahapon, isa pa lang pong move nila yan. Si Aimee pa lang yan. Wala pa po tayo sa ibang move ng Duterte Black na pusang ina nila lahat. Ano po ba ang core strategy? Ito po core strategy. Ang central na idea. Kung hindi mapipigilan ng impeachment sa proseso, dapat itong pahinain sa politika. Hindi na po mapigilan ng impeachment sa process dahil nandiyan na po sa Senado, nag-convene. Pero anong gagawin? Papahinain po sa politika. Nyolo, paano yon? Na proseso na, papahinain sa politika. Sisirain po ang kinatawan ng impeachment. Unang-una dyan, sisirain ng prosecutor. Dito naman sa Senado, ginagawa na nila, sinisira nila si Tito Soto na kaya lang gusto ni Tito Soto ang impeachment dahil si Vico Soto ipapasok ni Tito Soto. Di ba pahiya siya? 50 years old, ginawa siyang tanga. Oh, ayan na po. Si Lacson, papainain nila. Bakit? Si Lacson daw, nandun sa Soler, nakipagkita rin. Kabobohan. Aray ko. Yung mga prosecutor, yung mga congressman, si Boji D, si speaker, sinabi rin kahapon, pinapahina nila.
Hindi man nakadirekta na pinapakailaman nila yung impeachment process, pero binubulag nila yung publiko na hausyaw. Sabi nga ni Rapi Tulfo, hausyaw ang impeachment. Aray ko. Eto po ang ibang dahilan. Ibig sabihin, gawing magulo ang public discourse. Ayan po, public diskurso. Public na usapan, pampublikong usapan, gawing magulo. At ayan na nga po nangyayari ngayon. Salasalabat po ang opinion natin sa ginawa nilang Senate drama. Dinagatungan pa ni Alan Cayetano, nabugbog ang OSAA. Ginagatungan pa ni Robin Padilla, ginagatungan ni Amy, gagatungan ni Pia, at siyempre gagatungan ni Marcoleta. Aray ko. Yan po ang plano. Ito po sinasabi ko sa inyo para mulat po tayo. Huwag po tayong mapaloob. Huwag po tayong matangay ng strategy ni Alan Cayetano. Ito po ang strategy ni Alan Cayetano. Bistado natin. Ito pa number 2, paramihin ang kontrobersya. Senate Flix, Pia Cayetano, Blue Ribbon Committee. Ayan na po. Kasama po yan. Blue Ribbon Committee. Ayan ginawa ni Amy na fake news. Kasi fake news po, winidraw niya. Winidraw niya, pero kahit i-withdraw po yun po ay plano nila Cayetano. Para hindi po maungkat kahapon yung kay Risa Ontiveros. Pangatlo, sirain ang kredibilidad ng mga nag-uusig. Ayan na nga po, yung mga judge at prosecutor. Ano pa? Mga taktika na nakasaad. Legislative diversion operation. Gamitin ang Senate hearing at Blue Ribbon investigation para ilihis ang atensyon ng mga publiko sa ibang issue at personalidad. Ayan na nga po. Kita nyo naman po kung sino ang ating Blue Ribbon ngayon. Mapapamura ka na lang. Ayan na po ang Blue Ribbon natin. 2 sangkot. Sa ibabaw, mga namumuno, 2 sangkot. Sa ilalim naman po, majority members, si Cheese, si Bongo, at yung magkapatid, mga sangkot. Paano mo pagtitiwalaan yung ganyan? Vice chairperson mo may kasong plunder. Aray ko. Paano yung pagtitiwalaan yan? Vice chairperson mo may kasong plunder. Diba, kung may kaputa-putaan, meron pong katai-taihan. Aray ko. Diba? Katai-taihan na po to. Katai-taihan. Paano mo paniniwalain ang Pilipino sa ganitong format? Aray ko. Diretso natin. Layunin nitong mawala ang malinaw na focus sa impeachment. Eto number 2. Mga media environment saturation. Panatiling overloaded ang media sa susunod na issue at kontrobersya. Siyempre, kapag ang mainstream media po, gaya nga po ng drama sa Senado, na focus lang doon, hindi na focus sa barilan, natakot yung mainstream media, kaya po under attack daw, pero mali pala. So, ganun nila i-feed yung mainstream media para hindi po mabigyan ng atensyon ang impeachment. Para hindi po maging sentro ng pambansang usapan ang impeachment. Evidence at accountability issue. Para maging matamlay, matumal po ang kapit ng mga tao sa salitang impeachment na talaga naman po kailangan natin na pag-usapan at kailangan talakayin, papahinain nila. Diba?
Diversion. Sabi ko nga sa inyo kahapon, diversion. Dinadivert. Inumpisahan na ni Aimee. Oh, number 3. Political delegitimation. Palakasin ang mga aligasyon laban sa House prosecutors, gaya ng korupsyon, bias at political retaliation. Layuning gawing political war lang ang tingin ng publiko sa impeachment. Hindi po accountability ang ilalagay nila. Pinupolitika lang si Sara, pinag-iinitan lang si Sara. Yan ang palalabasin nila. Magaling ka, Alan Peter Cayetano, pusang ina mo. Aray ko. Oh. Ayan po ang gagawin nila. Number 4. Public fatigue operation. Sadyang lumingka ng pagod at informasyon overload sa publiko. Siyempre kayo, sasabihin nyo, ay, ayan na naman, wala naman. Sabi ko nga sa inyo, wala naman mangyayari dyan. Mapapagod yung utak nyo. Mapapagod yung utak nyo, walang mangyayari dyan. Tapos, tuloy-tuloy na hearing, plus political conflict, plus media saturation, plus online warfare, public exhaustion. Mapapagod ang tao, ang kaisipan ng tao sa politika. Bukod sa impeachment, may gagawin silang paninira, constitutional change, meron silang ganyan. Tapos, may issue may papasabugin silang issue sa prosecutor, halimbawa, kay Jinky Luistro, may bagong korupsyon na naman. Aray ko. Kay Laila de Lima, kay Trillanes, pasasabugin nila yan, sabay-sabay, mapapagod ang tao. Aray ko. Yan po. Pinapangunahan ko na kayo para lagi kayong handa. Number 5. Digital influence operation. Gumamit ng coordinated online messaging, influencers, hashtag at narrative campaigns. Itulak ang mga narrative tulad ng weaponized impeachment, selective accountability, political demolition, di ba? Oh. Yan po ang gagawin nila sa mga troll farm nila. Aray ko. Nangyari na to. Bakit? Nakita nyo yung Senate drama? Yun po to. Yun at yun to. Gumawa sila ng drama, pero failed. Ang daming butas. Trial pa lang, butas-butas na. Diba? Gumawa po sila. Oh. Para i-divert po ang impeachment. Ngayon, bustado sila. Wala silang magawa kundi i-convene. Pero mga kaibigan, mga karayuma, mga libag, isipin nyo, kung napagtakpan po nila yon at smooth yon, anong mangyayari? Anong mangyayari mga kababayan? Kung napagtakpan nila yon, yung drama nila, naniwala ang mga tao, anong mangyayari po? Maiinis na ang taong bayan. Bakit? Iisipin ng iba, pamumulitika lang ang impeachment. Ginigipit si Bato. Ginigipit ng administrasyon ang mga Duterte. Pero buti na lang po hindi. Bakit? Mismo yung Supreme Court po, kinansila na ang TRO. Di ba? Mismo Supreme Court po, mismong ICC po nagsalita na. Kaya tablado sila. Tablado sila, hindi nila nabilog ang utot ng taong bayan. Ito na po ang inaasahan nilang benepisyo. Ayon sa dokumento, gusto nilang humina ang moral credibility ng prosecution, mabawasan ang pressure sa senator judges, mapanatili ang political coalition, at maprotektahan si Sara Duterte nang hindi kailangan
harangin direkta ang proseso. Siyempre, mahirap na po nilang harangin. Na-convene na nilang impeachment. Magta-trial na tayo. Pero, ang tanging paraan nila ay siraan ng kredibilidad ng mga hurado nila Tito Soto, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, name it, etc., etc. Sirain ang prosecutor, Jinky Luistro, Laila de Lima, Nes, sirain sa mga ganung paraan na hindi direktang naaapektuhan ang impeachment dahil hindi na nila mapapahinto na pakonbina nila, ang sisirain nila ay mga hurado, prosecutor, witness, etc., etc. Yan po ang gagawin nila. Hindi po direktang impeachment ang bibiray nila. Ang bibiray nila ay mga taong sangkap. Hindi mismo yung adobo. Ang bibiray nila ang sangkap ng adobo para ang adobong niluluto ay maging mapait, sobrang alat, sobrang tabang, sobrang pangit, hindi makain ng publiko. Yan po ang gagawin nila. Huwag natin payagan yan, mga kababayan. Nagsisimula na sila. Kahapon po, nagsisimula na. Mamaya po, tingnan natin kung ano na naman isasalpak. Ano na naman po ang isasalpak ng Duterte Black? Ano na naman po ang gagawin nila para hindi pag-usapan ang investigasyon diyan sa failed under attack? Tingnan natin mamaya kung ano naman po isasalpak nila. Kahapon po, sinalpak nila si Amy. Ngayon, sino na naman isasalpak nila para hindi pag-usapan? Mga panganib na dokumento, kahit sila aminado na may risk. Ito po. Masira ang kredibilidad ng Senado. Wala silang pakialam, masira ang kredibilidad ng Senado as long maprotektahan nila si Sara Duterte. Lumala ang political polarization. Wala silang pakialam dyan na kahit ang Senado mukha ng tae, wala silang pakialam. Kita mo yung sabi nila kahapon. Ano sabi nila kahapon? Hindi naman masasagip ang Senado ng iisang tao. Kita nyo? Kita nyo? Ganon nila dinadivert. Pero sila mismo ang may gawa sa kahihiyan ng Senado. Wala na silang pakialam doon. Magkakaroon ng constitutional backlash at tuluyang buwaba ang tiwala ng publiko sa democratic institution. Ngayon, katai-tai po ang Senado. Katai-tae. Kita mo. Yan ang gusto nilang palabasin. Tingnan mo, Brave 13, ang putang inang Amy Marcos, Brave 13 daw, tas Bulaga 11. Sila yung magaling. Diba? Kung di ba naman tarantado talaga to si Amy? Diba? Oh. Ito na po, final strategic goal. Hindi raw kailangan tuluyang magpatigil ang impeachment. Ang tunang na target ay pahinain ang galit ng publiko, hatiin ang media attention, sirain ang credibility ng prosecution, at bawasan ang political momentum para sa conviction. Ayan po. Hahatiin niya po ang opinyon ng bawat Pilipino. Ganyan po. Kikilo sa mga troll farm nila. Gagastusan para sa pamimeke. Aray ko. Sa madaling salita, ang laban ay hindi lang legal, kundi informasyon warfare. Ayan po ang totoo. Ang mahalaga sa strategy na ito ay kontrolin ang narrative bago pa makarating sa actual na paglilitis sa July. Kailangan po makontrol nila yung naratibo. Makontrol nila ang isipan natin na magulo ang Senado.
Walang kredibilidad ang mga hurado katulad ni Tito Soto, Lacson, Minoria, etc. Walang kwenta. Oh. Yan po. Sa aktual na which to be fair, has been modern politics everywhere lately. Less governance, more perception management with PowerPoint energy. Ayan po ang strategy na nakuha natin. Ito po ha. Ayan po ang strategy na gagamitin nino APC. Alan Peter Cayetano Political Communication Group. Ayan po ang nakuha natin na info na gagawin po ng Alan Peter Cayetano Communication Group. Ganyan po nila idadivert ang atensyon ng publiko. Ayan po, ito po ang plano nila. Confidential Project Firewall. Bago pa man po nila mailabas, nakuha na natin. Diba? Bago pa rin nila nilabas, nakuha na natin. Ayan po. Classification is strictly confidential, internal strategic document only. APC Political Communication Group. Members prepared for members of the new Senate majority. Aray ko. Paano mo ito nakuha? Secret. Aray ko. Ayan po ha. Kapag may nangyayari po, tandaan nyo, yan po ay confidential project firewall. Ayan po yung ginagawa nila. Katulad po ng ginawa ni Amy kahapon. Mamaya po, ano kayang gagawin nila? Abangan natin. Huli
Pogo